the future. And as we soon behold the coming of the Lamb, let us be united, strongly undivided, and hear the voice of Jesus calling us to make a stand. Let us stand for the Lord and offer Him our lives. Now until eternity, stand boldly to His side. Keep our feet firm to the Word and hear the one who calls us, and to stand as the light to the world. Captivate us, Lord, and lead us to your care. Take away the burdens that we alone can't bear. Bind us, Lord, together and strengthen us today. For we will be your stronghold, grounded deeply to your name. Let us stand for the Lord and offer Him our lives. Now until eternity, stand boldly to His side. Keep our feet firm to the Word and hear the one who calls us, and to stand as the light to the world. We will answer the call. Yes, we will answer the call. We will answer the call of the Lord. Let us stand for the Lord and offer Him our lives. Now until eternity, stand boldly to His side. Keep our feet firm to the Word and hear the one who calls us, and to stand as the light to the world. We will stand as the light to the world. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit na ating pong napakinggan, mga kapatid. Purihin po natin ang ating Panginoon sa kanyang pong kabutihan at pagpapala na ipinagkaloob para po sa bawat isa po sa atin. Napakaganda po ng awit na ating pong napakinggan at talagang tugma po sa ating pag-aaral na tatalakayin po natin sa umagang ito po, mga minamahal kong mga kapatid. At sa iyo, kapatid, salamat ng marami sa iyong mensahe ng awit na atin pong napakinggan. At sana po ito'y makapagbigay sa atin ng magandang paalala kung paano po dapat tayo magiging nagkakaisa sa gawain ng ating pong Panginoon. At sa araw po ng Sabat na ito, ako po ay hindi na magtatagal, ay nais ko pong dalhin sa inyo ang paksa na pinamagatang "You were made for a mission", mga kapatid, no? Kapag pinag-usapan po natin ang misyon o ang gawain ng ating Panginoon, ay pinag-uusapan din po dito ang pagkakaisa at ang pagkakasundo ng bawat isa sa atin. Kagaya po ng awit na atin pong pinakinggan ngayon pong umagang ito. Bago po ako magpapatuloy, ay nais ko po kayong anyayahan na tayo po muna ay pumikit at tayo po ay panandaliang manalangin. Anyayahan po natin ang Panginoon
sa kanya pong pag-aaral ng kanya pong mga salita. Tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpala naming Ama na ang tahanan po ay nasa langit sa oras pong ito, ay dinadalangin po namin sa iyo ang aming pong mga sarili at hinihingi sa inyo ang pangunguna ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na maintindihan ang inyo pong mga salitang ito upang ito po'y magpaalala sa amin ng aming pong pananampalataya at paglilingkod. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sa muli, maraming salamat sa paanyaya na ako po ay makasama sa inyo pong pagsamba, sa ating pong pagsamba ngayong umaga. At sana po mga kapatid ay hindi po kayo manawa sa pakikinig ng salita ng Panginoon sa pamamagitan po ng inyong lingkod. At tulad nga po ng sinabi, ako po ay pangatlong beses na narito po upang magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya po lahat po ng mga paksa na akin pong ibinahagi, akin na pong tiningnan, baka po ay maulit mga kapatid. At sana po ay bago pa po ito para sa inyo ang ating pong pag-aaralan. At ngayon pong umaga ay ang ating pong talata masusumpungan po sa aklat ng Book of John, chapter 17, verse 18 po. Ang sabi po dito mga kapatid, in the same way that you give me a mission in the world, I give them a mission in the world. Kung atin pong babalikan ang sulat po ni Apostol Juan, sa aklat po ng Juan mga kapatid, ay sinabi po ng ating Panginoon ang mga salitang ito na kung saan ay pinapakita po dito na ang ating Panginoon ay pinagkalooban ng misyon sa sanlibutan. At ang misyon na ipinagkaloob sa ating Panginoon ay siya ding misyon na ipinagkaloob po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay ginawa ng Diyos, nilalang ng Diyos para po sa isang misyon na, sa sanlibutan ito o sa mga nakapaligid po sa bawat isa sa atin o maging sa loob po ng ating tahanan mga kapatid. Ang Diyos ay nilalang tayo para po sa isang gawain ng paglilingkod sa loob ng ating iglesia at ganoon din po sa gawaing pagliligtas ng sanlibutan, mga minamahal kong mga kapatid. At tandaan po natin, darating ang panahon ay tayo'y tatanungin ng ating Panginoon, ano ang ginawa mo sa sanlibutan ito? Ano ang paglilingkod na yung ibinigay sa sanlibutan ito? Ito po ang mga bagay na pwede at maaaring itanong po sa atin ng atin pong Panginoon. At sa napakahalagang tanong pong ito mga kapatid mula sa Diyos, tayo po ay sasagot sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga kaloob na kanyang ipinagkaloob sa atin or sa pamamagitan ng mga pinansyal na kanyang ipinagkatiwala sa ating mga kamay, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya po, tandaan po natin na lahat po tayo ay haharap at sasagot sa ating Panginoon sang-ayon po sa mga kakayanang mayroon tayo na ipinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon. Mga minamahal kong mga kapatid, ang salitang English ng misyon ay nagmula po sa salitang Latin na missio na mayroon pong kahulugang sending, mga kapatid. Yan po ang kahulugan ng salitang misyon kung ating titingnan sa wikang Latin po mga kapatid. At ito po ay mayroong tinatawag nating pakahulugang kinakailangan tayong pumilos bilang mga pinadala ng ating Panginoon sa isang lugar upang maglingkod, mga minamahal kong mga kapatid. Atin pong tatandaan, tayo ay tinawag ng Diyos hindi lang po maglingkod sa loob ng ating iglesia, tayo tinawag ng Diyos upang maglingkod po sa lugar na kung saan ay kinakailangan po ang ating paglilingkod, mga minamahal kong mga kapatid. At ito po ang kahalagahan ng salitang misyon na mayroon po tayo, mga kapatid ko, yung kung saan po tayo ipapadala ng ating Panginoon. Alam niyo po sa aklat ng Juan chapter 20 verse 21, ang sabi po diyan, as the Father has sent me, I am sending you. Mga kapatid, alam po natin na ang Panginoong Jesus ay pinadala dito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Iligtas ka at ako mula po sa kapahamakan ng sanlibutan ito. Ito po ang misyon ng ating Panginoon. At ito po ang misyon na ibinigay din ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo po ay pinadala upang paalalahanan ang sanlibutan tungkol po sa darating na kapahamakan ng mundong ito, mga kapatid. At ang sabi ng ating Panginoong Jesus
Kung ako ay pinadala ng Panginoon, ay kayo din naman aking ipinapadala, mga minamahal kong mga kapatid. So, tandaan po natin, ang Ama ay nagbigay ng misyon sa ating Panginoon. Ipinadala ang ating Panginoong Hesus para po sa isang special commission, mga kapatid. Ito po ay ganun din ang ipinapadala ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kaya po napakahalaga na atin pong maunawaan, atin pong maintindihan ang atin pong tungkulin bilang mga anak ng atin pong Panginoon. Ngunit mga kapatid, sa oras pong ito ay mayroon pong isang napakahalagang tanong na dapat po nating tingnan at pagbulay-bulayan. What is our mission? This is the very most important question for us this morning, mga kapatid, sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating Diyos. Alam niyo po, anuman ang status natin sa buhay, anuman ang kalagayan po natin sa buhay, anuman ang mayroon ka sa iyo ngayon, kapatid, kaibigan, nais po nating iparating sa bawat isa sa atin na tayo po ay may mga mahalagang misyon sa ating buhay. At alaintindihan po natin kung ano po ito ngayon, mga kapatid. Kung ano ang kahulugan ng misyon at kung saan po nanggaling ang misyon, mga kapatid. Ngunit, ang tanong sa atin, what is our mission, mga kapatid? Para po maintindihan po natin ang bagay na ito, ay nais ko kayong bigyan ng isa pong nais ko pa kayong bigyan ng overview, mga minamahal kong mga kapatid. Kapag pinag-usapan po natin ang global mission, ito po ay tumutukoy sa kung ano po ang pagtawag ng Diyos sa mga mananampalataya sa mga nakalipas na panahon para po sila ay maglingkod outside of their own communities, mga kapatid. Para po maibahagi ang salita ng ating Panginoon sa mga nakapaligid po sa kanila. Yan din ang panawagan sa bawat isa po sa atin. To serve, to be a missional outside of our own communities. Hindi lang po tayo magiging kontento, mga kapatid, sa loob po ng ating iglesia kung saan ay kilala po natin ang isa't isa at doon lamang po tayo iikot sa ating paglilingkod at pananampalataya, mga kapatid. Sa pangkalahatang misyon, mga kapatid, sa pangbuong mundong pagmisyon, ay ito po ay panawagan ng Diyos sa mga sinaunang mananampalataya, maging sa panahon pa ng mga apostol, na they have to be missional outside of their own communities. At yan din po ang panawagan sa bawat isa po sa atin, mga minamahal ko, mga kapatid. And when we talk about local mission, the church needs to be attentive to the needs of the people directly surrounding us, mga kapatid. Yan po ang local mission. Hindi na po natin kailangang pumunta pa kung saan-saan. Kailangan po nating maging attentive mismo sa kung saan po nakalocate ang atin pong mga lokal na iglesia at tingnan po natin ang pangangailangan ng mga tao na nakapaligid po sa atin. Alam niyo po, hindi lang po pinansyal, salapi o pera ang siya pong pinaka basic need ng mga tao, mga kapatid, but we have to really understand also yung salita ng Panginoon ay kailangan po ng bawat individual na kung saan atin pong pag-aaralan kung paano po natin maihahatid sa kanila nang mayroon pong interest para sa kanila ang pakikinig o ang pagtanggap ng salita po ng ating Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. That is our mission. So kung ating titingnan at kung atin pong ipagpapatuloy ang atin pong pag-aaral sa mga oras pong ito, mga kapatid, 2 Corinthians 5 verse 18 says, Christ changed us from enemies into His friends and give us the task of making others His friends also. Alam niyo po, mga kapatid, napakaganda po na maintindihan po natin ito. Bago po tayo naging mga mananampalataya ng Diyos, bago po tayo tinawag ng ating Panginoon, alam po nating lahat na tayo po ay mula sa kadiliman. Ngunit dahil po sa salita ng Diyos, dahil po sa liwanag na ipinagkaloob ng ating Panginoon, nakilala po natin si Kristo. At nung nakilala po natin si Kristo, mga kapatid, binago po tayo ni Kristo. Mula po sa kanyang pagiging kaaway ay naging tayo po'y mga kaibigan ng ating Panginoong Hesukristo. At dahil po dyan, mga kapatid, ay binigyan tayo ng tungkulin ng ating Panginoon. At ang tungkuling ito ay gawin po nating mga kaibigan ang iba na kaibigan ng ating Panginoong Hesukristo. Gawin po natin ang iba na mga malalapit na kaibigan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. That is our mission. That is our privilege na
bilang mga anak ng ating pong Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid at mga mananampalataya. At dahil po mayroon tayong misyon at tinawag tayo ng Diyos para po sa misyon at gawain, mga kapatid, mayroon pong mga mahalagang bagay na dapat po nating maintindihan bilang kabahagi po ng misyon na mayroon po tayo sa ating buhay o sa loob ng ating tahanan o ng ating iglesia, mga minamahal kong mga kapatid. Number one, our mission is a continuation of Jesus' mission on earth. This is the importance of our mission. Unang-una, wala po tayong ibang dapat na dalhing misyon sa ating pong paglilingkod. Ang misyon na dapat po nating dalhin ay ang misyon na kung saan ay dinala na ng ating Panginoon at tayo po ay magpapatuloy lamang ng misyong ito. Kagaya po ng mga talata na atin pong napag-aralan at nabasa, na kung saan ay kung ano po ang misyon ng ating Panginoong Hesus sa sanlibutan ito, yun din po ang misyon na mayroon po tayo na atin pong dadalhin. Uulitin ko po, mga kapatid, what is His mission in this world? Wala pong iba kung hindi iligtas ang mga makasalanan. Iligtas ang mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. And we will continue this mission, mga minamahal kong mga kapatid, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. We will carry this, mga minamahal kong mga kapananampalataya at mga anak ng Diyos, mga kapatid. At ang pangalawa, kung ating titingnan, ay may intindihan po natin. Ang sabi po ng Matthew 28 verse 19 to 20, go to the people of all nations and make them my disciples. Baptize them, teach them to do everything, mga kapatid. Yan po ang siyang misyon na ipinagpapatuloy po natin sa mga panahong ito. Hindi po tayo titigil hanggat hindi pa po natutupad ang pangako ng Panginoon ng pagbabalik sa mundong ito, mga kapatid. At hindi lang po tayo dapat na maging kontento na tayo lang po ang nakakakilala ng katotohanan. Ang atin lang pong pamilya ang nakakakilala ng salita ng Diyos. Ang atin lang pong pamilya ang sumusunod sa katotohanan, mga kapatid. Kung hindi bagkus, kailangan tayo pang mag-uminit, magkaisa, at magkaroon ng puso at kaisipang sundin ang komisyon na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. We have to go to the people. We have to teach them. We had to make them disciples of Jesus. And after that, let's baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And after that, mga kapatid, hindi rin po tayo titigil sa atin pong ginagawa. We will teach them to do everything, mga minamahal kong mga kapatid. At alam po natin, hindi po madali ang paglilingkod, ang pananampalataya sa ating Panginoon. That's why we have to teach them continually, mga kapatid. Kaya po tayo nag-aaral, mga kapatid, tuloy-tuloy ng salita ng Diyos sapagkat kinakailangan na tayo po ay maturuan ng lahat na dapat nating matutunan sa salita po ng ating Panginoon, mga kapatid. Another thing from the book of Ezekiel chapter 3 verse 18, ang sabi po, you must warn them so they may live. Diba po? Maliwanag po ang talatang ito, mga kapatid. Kailangan na atin pong paalalahanan, bigyan ng babala sila upang sila po'y mabuhay. At ang sabi po ng Biblia, if you don't speak out to warn the wicked, to stop their evil ways, they will die in their sin, but I will hold you responsible of their death. Mga kapatid, this is a very important warning to each one of us as His believers, mga kapatid. Kaya po, hindi lang po ibig sabihin na tayo po bilang mga mananampalataya ay kontento na at maging kampante na tayo sa bagay na ito. Dahil yung mga taong nakapaligid po sa atin, kapag hindi po natin sila bibigyan ng babala at hindi tayo magsasalita sa kanila tungkol sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid, ang sabi ng Diyos, sila po'y mapapahamak. Ngunit, mga kapatid, sisingilin sila sa atin ng Panginoon. Yung kanilang kamatayan, tayo ang magiging responsible sa kanila kung hindi po natin ginawa ang ating misyon na iniwan sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa po, mga kapatid, dito po sa kahalagahan ng misyon, our mission is a wonderful privilege. Ito po ay isang pribilehiyo, mga minamahal ko, mga kapatid. Ang maging kabahagi sa gawain ng Panginoon, ang maging maipadala para po sa gawain ng Panginoon ay isa pong pribilehiyo
para sa bawat isa po sa atin. Ang sabi po ng 2 Corinthians 5:18, Paul said, God has given us the privilege of urging everyone to come into His favor and be reconciled to Him. Ipinapahiwatig ni Pablo, mga kapatid, na yung pagkatawag sa atin ng ating Panginoon, yung pagiging kabahagi ng bayan ng Diyos, it is our privilege. And our privilege is to urge everyone, mga kapatid, na tanggapin ang ating Panginoon bilang kanilang personal na tagapagligtas. At sila po yung maging tagasunod ng ating Panginoon. That is privilege, mga kapatid. Hindi po ito burden. Marami po sa atin pong mga kapatiran o membro ng iglesia na kapag sila po ay hinihikayat at sila po ay tinatawag upang makisangkot sa gawain ng ating Panginoon, ang iniisip ng mga membro, ng ibang mga membro ng ating iglesia, mga kapatid, mayroon na namang pabigat na ibinigay sa atin sa ating iglesia o sa loob ng ating simbahan. Maraming nagrereklamo, nandito na naman ang ambagan, nandito na naman ang kapaguran sa gawain ng simbahan, mga kapatid. Maraming nag-iisip, they thought na ang gawain ng Panginoon is a burden for them. But you know, this is a privilege, mga kapatid. It is our privilege to urge mga mahal kong mga kapatid. Alam niyo po, when we talk about mission, ay meron pong dalawang mga malalaking pribilehiyo ang mission, mga kapatid. Number one, working with God. That is our privilege. Nagsusumikap nga po tayong magtrabaho sa gobyerno, mga kapatid. Nagsusumikap nga po tayong magpakasugapa sa trabaho na kung saan tayo nagtatrabaho. At handa tayong magsakripisyo para sa mga trabaho mayroon tayo, mga kapatid. But you know, our mission has two great privileges. And number one, when we are in our mission, when we are active, we are working with God, mga kapatid. Di ba po napakasayang isipin na tayo ay nagtatrabaho kasama ang Diyos. Yung mailalang ng langit at lupa ay pinagtatrabahuan mo, mga kapatid. Naglilingkod ka. Hindi lang ikaw, kasama po siya, mga minamahal kong mga kapatid. Number two, na pribilehiyo, great privilege sa misyon, mga kapatid. Tayo po ay nagre-representa sa Kanya, mga minamahal kong mga kapatid. Alam niyo po, ito po, it's an honor to be a representative. Kaya nga po kapag mayroon po tayo mga seminar, kapag tayo po ay mapili na delegate at pinadala po sa isang seminar, mga kapatid, o sa isang convention, mga kapatid, para bagang tayo po ay proud na proud sapagkat sa dinami-dami ng membro ng ating simbahan, isa po tayo sa pinili o tayo ay pinili na maging representative or delegate, mga kapatid, sa isang pagpupulong or convention ng atin pong iglesia, mga minamahal kong mga kapatid. Di po ba? Pero dito po, kung tayo po ay nasa mission, mga kapatid, atin pong isipin at atin pong tandaan na tayo po ay alin po, mga kapatid. Tayo po ay nagre-representa sa atin pong Panginoong Hesukristo. Number three, importance of our mission. Our mission has eternal significance because it will impact the eternal destiny of other people. Kapag ka ikaw ay aktibo sa misyon na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, ito po ay may kahalagahan sa walang hanggang buhay sapagkat ito po ay magbibigay ng impact sa walang hanggang destiny ng ibang tao, mga kapatid. Kung ang taong yan ay para bagang papunta sa kapahamakan ng kanyang buhay at walang pag-asa, ngunit dahil sa iyo, kapatid, dahil ikaw ay tumugon sa panawagan ng ating Panginoon, ikaw ay makapagbabago ng kanyang patutunguhan. Imbes na siya ay papunta sa walang hanggang kamatayan, siya po ay mapupunta sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo. Mga minamahal ko, mga kapatid, John 9 verse 4. All of us must quickly carry out the task assigned to us by the one who sent me, because there is a little time left before the night falls and works comes to an end. Mga minamahal ko, maliwanag ang sabi ng Biblia. Maliwanag ang pinapahiwatig ng ating Panginoon. Lahat po tayo kinakailangan mabilis sa pagdadala at pagtugon sa tungkulin na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon sapagkat mayroon na lamang pong kakaunting oras na natitira sa bawat isa po sa atin sa sanlibutan ito. At darating na po ang gabi, mga minamahal ko, at matatapos na ang gawain
na ito ng ating Panginoon, mga minamahal ko. That's why we have to quickly carry out the task na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Number 4, mga minamahal ko mga kapatid, the importance of our mission. Our mission gives our life meaning. And I should say, praise the Lord, kapag tayo ay nasa gawain ng Panginoon, ang ating gawain ng Panginoon na mayroon tayo at tayo po ay nakikisangkot sa gawain ng ating Panginoon, ito po ay magbibigay ng napakalaking kahulugan sa ating pong buhay, mga minamahal ko mga kapatid. Ang ating pong buhay ay walang silbi kung wala po ang Diyos, mga kapatid. Ang ating buhay ay walang silbi kung hindi po tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Ngunit kung tayo po ay nasa paglilingkod sa gawain ng ating Panginoon, tayo po ay nakikisangkot sa pagtulong at paglunsad ng gawain ng ating Panginoon sa loob ng ating iglesia, ito po ay magbibigay sa atin ng kahulugan ng ating buhay, mga kapatid. Ang ating misyon ay nagbibigay po ng kahulugan sa ating buhay, mga minamahal kong mga kapatid. Alam niyo po, mayroong isang quotation, ito po ay binanggit ni William James. Ang sabi po ni William James, the best use of life is to spend it for something that outlasts it. Di po ba napakaganda po ng quotasyong ito? Tayo po ay abala sa paggugol ng ating panahon sa lahat po ng mga bagay na gusto nating maabot sa mundong ito. Bakit hindi po natin i-google ang ating panahon sa isang bagay na tatagal hanggang sa walang hanggan? Ito po ay ang pagpapagamit sa gawain at ang paglilingkod o ang pagtulong sa gawain ng ating Panginoon. Let us spend our life for something that outlasts, mga kapatid. Huwag po nating spend ang ating oras, ang ating buhay sa mga bagay na temporaryo lamang sa mundong ito, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya po, ating tingnan at ating siyasatin ang mga salitang ito mula sa banal na kasulatan. Ang sabi po sa Aklat ng Gawa 20:24, my life is worth nothing. Sabi ni Pablo, my life is worth nothing unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus Christ. The work of telling others the good news about God's wonderful grace of God. Mga kapatid, si Pablo sabi niya, walang silbi ang buhay ko kung wala ako sa gawain ng Panginoon. At kung hindi po gagawin ang gawain ipinagkaloob sa akin ng ating Panginoon. Ano po ang gawain ito? This is the work of telling others about the good news. At kung ating titingnan, ang sabi ng Romans 16, mga kapatid, give yourselves completely to God, every part of you, to be tools in the hands of God, to be used for His good purposes. Tayo po inaanyayahan ni Apostol Pablo na ipagkaloob natin ang ating buhay sa Kanya completely. Wala po dapat na natitira sa puso natin, wala pag-aalinlangan sa puso natin. We must give ourselves completely to God. Every part of us, mga kapatid. No po, kahit po kaduluduluhan ng ating buhok, ipagkaloob natin sa ating Panginoon bilang kagamitan para po sa Kanyang mabuting layunin sa sanlibutan ito. Dahil mga kapatid, kapag ito po ang ating ginagawa at ito po ang ating nasa puso ng bawat isa sa atin, ay atin pong maiintindihan at malalaman natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon sangayon sa Kanyang pangako. Sabi ng Panginoon, Matthew 6:33, God will give you all you need from day to day if you live, mga kapatid, ano po? If you live for Him and make the kingdom of God your primary concern, mga kapatid. Maliwanag po sa Biblia ito. Kapag ang Panginoon ang siyang priority ng ating buhay, siya ang pinaka-una sa lahat sa atin, mga kapatid. Huwag po tayong mabahala kung uunahin natin ang Diyos. At kung siya ay ang magiging pinaka-importante sa atin, huwag tayong mabahala. Lagi nating tatandaan that God will give all our need from day to day, mga kapatid. If, ang sabi po, if you live for Him. Mga minamahal kong mga kapatid, sana po sa oras pong ito ay atin pong maunawaan ang salita ng Diyos, ang Kanyang paanyaya at patuloy na panawagan sa bawat isa sa atin na maging kabahagi tayo sa gawain ng ating Panginoon. Magkaisa tayo sa salita ng Diyos at sa gawain ng Diyos. Ang awit, mga kapatid, ipinahihiwatig kanina na kailangang magkaisa tayo, kailangang maglaan tayo ng oras, kailangang makilahok tayo sa gawain ng ating Panginoon. Huwag lang po natin ipaubaya
sa mga opisyalis ng atin pong iglesia, sa ating mga elders, sa atin pong mga diakono o sa kanino man mga kapatid, sa ating mga pastor, wag po nating ipaubaya lamang mga kapatid. Kung hindi bagkus, tumulong po tayo sa lahat ng ating magagawa. Dahil diyan mga kapatid, magkakaroon po ng kahulugan ng ating buhay, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya po, sa umagang ito, mayroon lamang pong isang paanyaya sa atin. Let us work together with God, mga kapatid. Tayo sama-samang maglingkod, sama-samang gumawa ng nagkakaisa sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, huwag nating kalilimutan, we are called for a mission. God made us for our mission. Sa umagang ito, ang pagpapala, pag-ibig, at ang biyaya ng Diyos, sana mga kapatid, ay managana sa bawat isa po sa atin upang sa ganun, saan man tayo mapunta at sa panahon na kailangan po tayo at kailangan ng ating paglilingkod sa gawain ng Diyos, hindi tayo magdadalawang isip na tumugon para sa gawain ng ating Panginoon. Pagpalain tayo ng ating Diyos. Magandang umaga. Happy Sabbath po sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Dakila at mapagpala naming Diyos na ang tahanan po ay nasa langit. Maraming salamat po, Ama, sa inyo pong pagpapala at biyaya na ipinagkaloob sa amin. Sa mga oras pong ito, Panginoon, purihin po kayo sapagkat amin pong natunghayan ang inyo pong mga salita ngayon. Nagpapaalala sa amin ng pagiging aktibo sa pakikisangkot sa mga gawaing meron kami. Panginoon, marahil ang iba ay hindi po namin nabibigyang pansin ang pagkatawag sa amin para po sa isang misyon. Ngunit ngayon, O Diyos, tulungan niyo po kami na masumpungan na magkaroon ng kabuluhan ng aming buhay. Pagpalain niyo po ang mga kapatid na ito saan man sila sa dakong ito, Panginoon. Inyo po silang alalayan, samahan at kalingahin ng banal na Espiritu sa panahon na sila po'y naghahanap ng inyo pong gabay sa kanilang buhay. Pagpalain niyo po ang Sabbath na ito sa bawat isa sa amin. Magkahiwa-hiwalay po nawa kami, Panginoon, na puno ng pag-ibig at kapayapaan at pag-asa mula sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.